Good day everyone. I am Andre Martinez from the PED 2A and together with my group members, we're going to discuss what is e-pollutants from e-waste, the Philippine case. So as we may all know, this age is called the digital age. So today I'm going to discuss what is the digital age's dark side. So basically, the digital age's dark side is e-waste. So this presentation will explore the specific e-pollutants released from e-waste and their impact in the Philippines context. Aside from that, we're going to discuss the impacts of e-waste from our health and where do we get them. E-waste. E-waste ay include discard electronic device such as a computer, mobile phones, televisions, and appliances. Sa madaling salita, ang e-waste ay yung mga sirang bagay na o hindi na ginagamit tulad ng electronic device na gaya ng cellphone, computer, TV, at kahit mga gamit sa bahay tulad ng ref or washing machine, ganon. Basta electronic, tapos itinatapon na, e-waste na yun. Characterized by complex mixtures of hazards and valuable materials. Ang e-waste ay hindi simpleng basura kasi halo-halo ang laman nito. May mga delikadong chemical pero merong ding mahalagang materials tulad ng ginto, tanso na pwedeng maging ma-recycle. Ganun. Next, often contains heavy metals, persistent organic pollutants, and other toxic substances. Madalas may laman itong mga heavy metals, yan ng lead at mercury, na sobrang nakakasama sa tao at kalikasan. May mga toxic chemicals din to na mahirap mawala at pwedeng magdulot ng pollution sa lupa, hangin, at sa tubig. Next po, where does it all come from? Local consumptions. Discredited electronics from Filipino households and business. Dito naman po, yung una, meron tayong mga local consumptions, yung mga sirang electronics na galing sa bahay natin at negosyo dito sa Pilipinas. Imagine nyo na lang po yung mga sirang TV natin, sirang cellphone, sirang computer, yung mga tinatapon na po, ganun. Next naman ay imports, illegal or unregulated imports of e-waste from developed countries. Pangalawa, yung imports, ito ay yung mga e-waste na illegal na pumapasok dito sa atin galing sa ibang bansa, lalo na yung mga developed countries, parang itinatapon lang nila yung mga basura nila dito sa atin, ganun po. Next naman, industrial e-waste generated by local manufacturing and assembly plants, ganun. Okay. Pangatlo, yung industrial waste. Ito yung mga e-waste na galing sa mga pabrika, assembly plants dito sa Pilipinas, yung mga tira-tirang electronics sa paggagawa ng mga produkto. So, good morning everyone, and today I'll be discussing the toxic brew, common e-pollutants. Ito po yung mga pollutants po maaaring makasama sa ating kalusugan. First, yung lead or tinatawag na PB, or ito po yung symbol niya sa periodic table. Found in solder, batteries, and CRT monitors, affects the nervous system and kidneys. So basically po, ang lead po ay usually makikita sa solder, baterya, at lumang mga CRT monitors. Napakadelikado po nito kasi malakas po siyang maka-apekto sa ating kidney and lalo na po sa nervous system natin. Next is mercury, or tinatawag na Hg, or ito po yung symbol niya sa periodic table. Used in LCD screens and batteries, damage the brain and kidneys. So may pagkakaparehas po sila ng lead na nakaka-apekto po sa kidney. Pero yung mercury po ay nakaka-apekto din po siya sa ating utak. Maaari po masira ang utak natin pag na-expose. Ginagamit po siya sa ating LCD screens ng mga cellphone po, tablet, mga monitor, lahat po ng ginagamitan ng LCD screens.
And natatagpuan din po siya sa baterya tulad ng lead. And yung third po is cadmium or tinatawag na CD sa periodic table, or ayun po yung symbol niya. Present in batteries and semiconductors, causes kidney damage and cancer. Yung cadmium naman daw po ay kadalasan nakikita din po sa batteries tulad po ng lead and mercury. And nakikita din po siya sa semiconductors. Ito po ay pwedeng magdulot ng kidney damage tulad po ng lead and mercury po na nabanggit natin kanina. At maaari po itong maging cancer pa pag na-expose tayo dito sa cadmium. So, ang next naman po is brominated flame retardants or BFRs, used in plastics to prevent fires, and endocrine disruptors and potential carcinogens. Tapos ito naman po, ito po yung mga chemical na nilalagay sa plastic na para po hindi siya madaling magliyab, para po hindi siya madaling magdulot ng apoy. Pero ang kapalit naman po nito ay nakaka-apekto po siya sa hormones na pwede ding magdulot ng cancer. Tulad po siya ng cadmium na pwede magdulot ng cancer pag na-expose. So, lastly, itong polyvinyl chloride or PVC. A plastic used in cables and casings released in dioxins when burnt. Yung PVC naman po ay plastic na ginagamit sa mga kable at casing. Again, ginagamit po siya sa cable, yung nakasurround po sa cable, nagbabalot sa cable. Ayun po siya, ginagamit po siya doon. Kapag sinunog po, naglalabas po siya ng sobrang nakakalasang usok na masama sa utak ng tao or sa health ng tao at sa kalikasan po. So, ayun, yung polyvinyl chloride po ay nakakasama din po siya sa kalikasan, hindi lamang po sa tao. So, next slide po is the sin danger informal recycling. A significant portion of e-waste is processed by informal recyclers. Maraming e-waste o electronic waste ang napupunta sa mga tinatawag po na informal recyclers. Ito po yung mga taong nagre-recycle, pero hindi siya sa tamang paraan or tamang pasilidad ginagawa. Hindi din sa tamang proseso. Kadalasan ginagawa ito sa mga bahay o maliliit na workshop lang po. And next is crude methods such as open burning and acid leaching are used to recover valuable materials. So, ito po yung crude methods po ay ginagamit sa pag-recover po ng mga valuable materials gaya po ng ginto at tanso sa mga electronics. Tapos minsan sinusunog po nila to sa mga asido. Ayun nga po, sinabi po doon. And sinusunog lang po nila gamit ang apoy minsan. Ayun po ay tinatawag na crude methods. Kaya sobrang delikado na ito kasi pag sinunog po siya, yung usok po nun maaari nating malanghap and makasama sa ating kalusugan. And lastly, these practices release large quantities of e-pollutants into the environment. Ayun po, dahil po sa mga ganung paraan, marami pong nakakalason na chemical ang napapalabas. Tulad nga po ng mga 5 nabanggit ko kanina, kasama na po yun doon. Napapalabas sa hangin, lupa at tubig. Ibig sabihin po nun, hindi lang po yung mga taong nakakapektuhan, kundi ang ating kalikasan din po. And yun lamang po. Thank you. And next is the poisoning the land, air, and water. First is the soil contamination. Ito yung mga bakal o mabibigat na metal na lumalabas doon sa lupa. And yung mga metal na yun is maaaring galing sa basurang pang-industriya. Next is the air pollution or pollution sa hangin. Ito naman yung kapag nagsusunog tayo ng mga electronic waste or e-waste. Ito yung mga masasangsang na amoy or amoy mga goma, and nagdudulot ito ng masamang sakit or malalalang sakit.
katulad ng mga sakit sa kalusugan or sa ating paghinga, mahihirapan tayong huminga. And the third one is the water contamination at sakit na galing sa ilog, which is ihalimbawa natin ito sa Ilog Pasig. So, yung mga bahay na malalapit sa Ilog Pasig is mabilis silang magkaroon ng sakit or malalang sakit na mahirap gamutin. Dahil na rin sa hindi paglilinis or sa pagtatapon natin or ng ibang tao sa hindi tamang basurahan or nagtatapon sila doon sa ilog. Next slide is yung e-pollutants. Ano ba yung mga example ng e-pollutants? So first, ano nga ba ang pollutants? Ang e-pollutants, ito yung mga e-waste din na nagmumula or nagbibigay ng malalang sakit sa atin. First is the neurological disorder. E-pollutants tulad ng lead, mercury, and cadmium. So, ibig sabihin daw, nakakasira ito sa nervous system natin, lalo sa mga bata and dun sa mga matatanda na nakakasira ng cognitive function ng mga matatanda. So, basically, ang ibig sabihin or ang main target ng neurological disorder is yung ating nervous system. Next one naman is yung respiratory illnesses natin. So, ang target nito is, o yung ginagawa nito is yung toxic fumes. So, yung mga masasangsang dadin, yung mga masasangsang na amoy. And yung effect nito is yung matagalang pag-ubo, hirap sa paghinga, and yung sa implication sa paghinga natin. So, ang main target nito is yung sa paghinga natin na nakakahirap sa atin. So, the third one is the kidney damage. So, based on the word kidney, so ang target nito is sirain yung ating kidney or ating bato. And same like the neurological disorder, so galing din to sa cadmium and mercury. So, the fourth one is the cancer. So, ito naman, yung malalapit ka lang din sa mga e-waste property or e-waste places na tumatagos sa lupa or sa tubig. So, it means hindi pa din talaga safe na may tirahan tayo malapit sa e-waste kasi nga sobrang daming malalang sakit yung naidudulot nito sa atin. The last one, ang ibig sabihin lang niyan is yung pinaka-target niyan is yung mga babata or yung mga bata pa lang or baby, ganon. Kasi mas mabilis ma-adapt ng bata yung iba't ibang sakit, lalo kapag mas malapit tayo talaga sa e-waste property. Kasi sobrang bilis makahawa or ma-adapt ng mga bata yung mga sakit na nanggagaling sa mga electronic waste. I want to talk about turning the tides towards sustainable e-waste management. E-waste or electronic waste includes old phones, computers, and gadgets that we no longer use, or if not handled properly, it can harm the environment and our health. First, governments need to strengthen regulation. For example, in the European Union, there is a law called the WEE Directive that requires companies to collect and recycle old electronics instead of just dumping them. Second, we need to promote responsible recycling. Instead of burning old computers in landfills which release toxic smoke, they should be sent to certified recycling centers where valuable materials like gold and copper can be safer recovered. Third, raising awareness is very important. People should know why e-waste is dangerous and how to dispose it properly. For instance, school or companies often recognize e-waste collection day, where people can bring their old gadgets and for safe recycling. Fourth, we should encourage eco-design. Some phones today use modular designs where you can replace just the battery or screen. Instead of throwing away the entire device, this reduces waste and makes recycling easier. Lastly, international
cooperation is key. Some rich countries secretly ship old electronics to poor countries where they are dumped. By working together, countries can stop this illegal trade and ensure safer recycling everywhere. We need stronger laws, proper recycling center, public awareness, smarter product designs, and cooperation between countries to manage e-waste effectively. So yan. Ang Pilipinas ay nakakap sa lumalalang e-waste. Mga lumang gamit natin tulad ng mga cellphone at computer. Hindi lang ito basura. Puno ito na nakakalasong bagay na nagpapasakit sa mga tao, lalo na sa mga bata. Marami sa basurang ito ay galing din sa atin. Pero may mga mayayamang bansa rin na nagtatapon ng basura nila dito. Ang mahihirap ay sinasakripisyo ang buhay nila para i-recycle ang mga ito sa mapanganib na paraan na nagdudulot ng mas maraming pollution. Ang pollution na ito ay nagdudulot ng malubhang problema sa kalusugan. Ang mga tao ay nagkakaroon ng mga sakit sa neurological, sakit sa paghinga, pinsala sa bato, maging kanser. Ang mga bata ay lalong nanganganib dahil ang kanilang mga katawan ay umuunlad pa lamang. Ang mga pagsunog ng e-waste ay naglalabas ng mga nakakalasa na usok sa hangin. Ang mga usok na ito ay naglalaman ng mga mapanganib ng particular matter at chemical na maaaring magdulot ng mga problema sa paghinga at iba bang sakit sa mga tao at hayop sa paligid nito. Ang mga nakakalason na sangkap ay maaaring makapasok sa katawan sa pamamagitan ng pagkain, tubig o hangin na nagdudulot ng iba't ibang sakit, kabilang mga problema sa nervous system, respiratory system, at reproductive system. Pero hindi pa huli ang lahat. Kailangan kumilos ang gobyerno, kailangan natin ng mas mahusay na pag-recycle at kailangan gumawa ang mga kumpanya ng mas kaunting nakakalasong gamit. Kung matutulungan tayong lahat, malilinis natin ang kalat na ito at mapoprotektahan ang ating kalusugan at kapaligiran. Pagpapatupad ng mas maigpit na batas, kailangan ng mas maigpit na regulasyon mula sa gobyerno upang masigurong maayos ang pagtatapon at pag-recycle ng e-waste.